We all wish we had better results, but we live to fight another day. Now it is time, I think, to put all the politics aside. Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparation sa Marta impeachment. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. No show ang 10 senatorial candidates sa dapat sana ay selebrasyon ng alyansa ni PBBM matapos ang proklamasyon kahapon. Si re-elected Senator Lito Lapid lang kasi ang sumipot sa Thanksgiving dinner nito kagabi. May tampo kaya ang ilang senator-elects sa Pangulo? Si VP Sara naman gustong ituloy ang impeachment trial dahil gusto daw niya ng bloodbath. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Melo BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang weekend agenda. Thanksgiving dinner ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, inisnab ng senator-elects. PBBM hiniling na isantabi ang politika ngayong tapos na ang eleksyon. VP Sara gustong gawing bloodbath ang paparating na impeachment trial. Ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, hinikayat ding subukan ang House Speakership. Senator-elect Camille Villar bukas sa posibleng investigasyon sa Villar-owned na kumpanyang Prime Water. Pope Leo XIV formal nang namuno bilang Santo Papa. Higit 100 patay sa Gaza matapos ang airstrike ng Israel. Filipino-Austrian winner sa Eurovision Song Contest 2025, kilalanin. At silipin ang ginanap na Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Isang senator-elect lang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, ang sumipot sa Thanksgiving dinner ng koalisyon kagabi. Sa kabila nito, hiniling ni PBBM na isantabi na ang politika. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zandro Chona. Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Now it is time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo ng kanyang alyansa.
Kabilang na ang pagsibat ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unity team noong tumakbo sila noong 2022 at ang pag-endorso ni Duterte sa kanyang kapatid at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na nagpalabo kung sino-sino nga ba ang magkakakampi. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating istorya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. It's consider it a distraction for now. Put the politics aside and get on with the work of nation building. Pinag-isipan ang lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda, ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansa, nanalo man o natalo. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. In full throttle na mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Handa raw siya sa anumang kahihinatnan ng paglilitis at hirit pa niya. Gusto niya ng madugong labanan. Sabihan ko na rin talaga sila, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Nakatakdang mag-convene ng impeachment court ng Senado sa Hunyo at sisimula naman ang paglilitis sa July 30. Aharapin ni VP Sara ang mga alegasyong constitutional violation, graft and corruption at iba pang high crimes. At dahil balik sesyon na ang Kamara sa susunod na buwan, kinausap niya ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na pag-isipang maging House Speaker sa 20th Congress. Third term na ng kongresista matapos manalo ngayong eleksyon sa pagiging Davao City 1st District Representative. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Kung hindi ka manalo ng, ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Habang pinag-iisipan ni Congressman Duterte ang speakership, una nang sinabi ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na nakalikom sila ng 240 signatures para mapanatili siya sa pwesto. Hindi raw ito loyalty check ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez, kundi show of unity umano para sa huling 3 taon sa termino ni PBBM. Formal lang tinanggap ni Robert Prevost o Pope Leo XIV ang liderato ng Simbahang Katolika. Kaninang 10 a.m. Vatican time o 4 p.m. dito sa bansa, isinagawa ang inaugural Mass ni Pope Leo sa St. Peter's Square. Sa ginawang seremonya, tinanggap ni Pope Leo ang Petrine Insignia, ang pallium na sumasagisag sa mabuting pastol at ang Fisherman's Ring na ipresenta naman sa kanya ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Sumasagisag ito sa misyon ni San Pedro. Libo-libong peregrino, world leaders at dignitaries ang dumalo sa misa. Kabilang dyan sina US Vice President J.D. Vance, Ukrainian President Volodymyr Zelensky at European Commission President Ursula von der Leyen. Una nang lumibot si Pope Leo sa St. Peter's Square sakay ng Pope Mobile bago tuluyang magbigay ng kanyang pinakaunang homily bilang Santo Papa. Ang kanyang panawagan, kapayapaan at social justice sa harap ng patuloy na nagbabagong mundo. Si Pope Leo XIV ang 267th Pope sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Higit 100 patay sa Gaza matapos ang sunod-sunod na Israeli airstrikes. Abangan yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend.
Kapapasok lang na balita, arestado ang dalawa umanong suspect sa pagkidnap kay Chinese businessman Anson Ketan at kanyang driver. Inaresto sa isang high-end resort sa Boracay ang dalawa ngayong hapon. Ang lalaking suspect umano ang naging main negotiator sa pagkidnap kay Tan at pinaghihinala ang may hawak ng ransom money for laundering. Umabot na sa mahigit 100 ang naitalang patay na Palestinian sa nakalipas sa 3 araw matapos magpaulan ng bomba ang Israeli forces sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Kabilang dyan ang higit 30 katao na nasa loob ng umano'y safe zone ng Al-Mawasi. Ayon sa local health authorities, marami sa mga nasawi ay displaced families na nanunuluyan lang sa mga temporary tent encampment. Una lang sinabi ng Israel na may pinaiigting nila ang kanilang opensiba at mga isinagawang airstrikes. Yan ay sa kabila ng nagaganap na ceasefire talks sa pagitan ng Israel at ng Islamic resistance group na Hamas. Brutal crime ito para sa Hamas at sinisi ang Trump administration sa lumalalang tensyon. Sa pinakahuling tala ng Government Media Office, umabot na sa 61,700 ang bilang ng mga nasawing Palestinian sa kasagsagan ng Israel-Hamas war. Hinarap na ni Senator-elect Camille Villar ang mga issue kaugnay sa kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya na Prime Water. Yan matapos ang kanyang pagkapanalo nitong nakaraang midterm elections. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. You know, as I have said prior to elections, kung yan ang ginugusto ng mayorya ng tao, ay wini-welcome po natin yan. Bukas si Senator-elect Camille Villar sa posibleng pag-imbestiga ng Kongreso sa water utility firm na Prime Water na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Nasangkot sa kabi-kabilang issue ang Prime Water nitong mga nagdaang buwan. Kasama na ang mga reklamo ng mga consumer sa pawala-wala mahinang supply ng tubig at maging ang mataas na singil nito. Bunsod nito ay naghain ng formal complaint ang Bayan Muna at iba pang consumer advocates sa Malacanang na nagtutulak na kansilahin ang joint ventures ng Prime Water. Pero nanatiling tahimik si Villar sa mga isyung kinakaharap ng Prime Water buong campaign period. Kahit pa inanunsyo ng palasyo na paiimbestigahan nito ang operasyon nito. Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Naglabas naman ng pahayag ang Prime Water tungkol dito. Bukas din daw sila sa dialogue para matugunan ang mga hinaing ng kanilang consumers at mananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng long-term improvement sa kanilang serbisyo. Pinroklama si Villar bilang Senator-elect matapos makakuha ng 13,651,274 votes nitong katatapos lang na midterm elections. Siya ang nakakuha ng pang-10 pwesto sa 12 senador na naihalal. Pero mababa ang rank ni Villar sa mga lugar kung saan Prime Water ang pangunahing nagsusupply ng tubig. Kabilang dyan ang San Jose del Monte, Bulacan at Dasmariñas, Cavite. Ito ang unang beses na uupo sa Senado si Villar matapos magsilbing Las Piñas representative mula 2019 hanggang 2022. Kaya ang tanong na nakararami, makakaasa nga ba ng pagbabago ang mga consumer ng Prime Water? Kasabay ang support ang pangako ni Villar sa investigasyon ng kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sigawan, murahan at tulakan. Yan ang naging eksena sa polling center sa Dasmariñas Village sa Makati City noong araw ng eleksyon. Sa ulat ng Politico.com, sangkot sa mainit na harapan na ito ay sina Philippine National Oil Company Renewables Corporation Chairman John Arenas at car enthusiast Wendy Imperial. Makikita sa video na kinumpronta ni Arenas ang babaeng kasama ni Imperial na nauwi sa sigawan at pisikalan sa pagitan ng dalawang lalaki. Nag-ugat ang komprontasyon nang di umano'y ipinag-utos ni Arenas ang pagsasara sa isang pinto patungo sa polling precinct sa exclusive subdivision. Pero itinanggi ni Arenas na iniutos niya ito at na-offend raw siya sa maling paratang sa kanya.
Tumakbo at nanalong konsehal sa 1st District ng Makati ang kani-kanyang anak ni Arenas at Imperial. Si Martin Arenas, dating chairman ng Barangay Dasmariñas at tumakbo sa ilalim ng ticket ni Congressman Luis Campos. At ang abogadong si Dino Imperial na incumbent chairman ng Barangay Dasmariñas na tumakbo naman sa ilalim ng partido ni Mayor-elect Nancy Bina. Isa ang Canlaon City sa Negros Oriental sa mga naapektuhang lugar, bunsod ng pagsabog ng kapangalan nitong bulkan. Ang sitwasyon doon sa live agenda report ni Paulo Barcelon. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan, lalo na sa mga lugar na malapit sa 6-kilometer danger zone? George, magandang gabi. Isa ang sektor ng agrikultura dito sa Canlaon City na matinding napinsala ng nakaraang pagputok ng Bulkang Canlaon at kailangan na rin ng lungsod ng tulong hindi lang para sa kanilang mga residente kundi sa iba't ibang sektor dahil nga hindi pa rin natin masasabi kung kailan darating ang tinatawag ng mga residente dito na The Big Bang. Isa lamang si Wilboy sa mga magsasakang nagtatanim sa paligid ng Canlaon Volcano. Binisita niya sandali ang kanyang mga halaman, lalo't pwede na ulit dumalaw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Aminado siyang hindi madaling makakabangon, lalo't napinsala ang taniman niya nung pumutok ang bulkan noong Mayo 13. Ubos. Naubos? Bakit, sir? Pwede nyo nga po sa amin bakit naubos? Kaya kuwan sa mga abaw na, igos mga abaw ba? Ngayon katong abo nga ito, maong ito yung makahulot ng kapatay sa tanom. Si Glenn naman, inani ngayong araw ang tanim na kalabasa kasama ang may-ari ng sakahan. Bagamat maraming naani, malaki pa rin daw ang lugi dahil bukod sa pinsalang dulot ng bulkan, may dagdag pa silang problema. Nasa 50,000 pesos ang kapital na kailangan para sa kanilang taniman ng kalabasa. Bawas na agad, hindi pa man tuluyang naaani. Sana makauwi na kami this month or next month para mag-focus namin yung sarili namin sa pagpa-farm namin dahil kahit 6 PM pa nga sir or 7 nandun pa kami sa farm. Kaya hindi katulad hindi kagaya ngayon na minsan 4 to 5 nandun na kami sa evacuation sir eh. So hindi nyo na nababantayan halos? Hindi na sir. Minsan pa nga ninanakaw yung namin gulay. Ilan lamang ito sa mga taniman na nandito sa paligid ng Bulkang Canlaon sa 6-kilometer danger zone na sakop ng Canlaon City. Ayon sa datos ng City Public Information Office, nasa mahigit 28 milyong piso ang naging pinsala ng May 13 eruption ng Canlaon sa sektor ng agrikultura. Sa mga evacuation center naman, gaya ng Macario Española Elementary School, nananatili pa rin ang evacuees halos 6 na buwan matapos ang December eruption ng bulkan. Ang mga gaya ni Era May, na ang anak ay may iniinda pang sakit, na sanay nang tumira sa eskwelahan. Naninibago man sa kanilang buhay sa bundok, mabuti na raw ito para na rin sa kanilang kaligtasan. Mayroon talaga akong paniniwala na hindi kami pababayaan ng Diyos. And then ito ay temporary lamang, hindi ito pangmatagalan. Alam ko na basta may paniniwala ka lang sa Diyos, kahit anong problema or pagsubok na dumating, hindi yan ibibigay ng Diyos sa iyo kung hindi mo kakayanan. Ayon sa city disaster officials, sapat naman ang supply ng relief goods at hygiene kits para sa lampas 2,500 na evacuee ng lungsod. Pero aminado ang LGU na ubos na ang kanilang Quick Response Fund. Humihingi sila ng tulong ngayon sa national government na kaagad itong ma-replenish. Our Quick Response Fund for 2025 is only 13 million. 1-3? Yes, 1-3, and it was already depleted last March 4 because every day we have expenses for the food alone that is more than 1 million. Kasi hindi lang kami nagre-rely sa food packs ng DSWD, but we also provide different ingredients for the IDPs. Nangangailangan din ng tulong ang lungsod para mapunan ng kailangan ng kanilang mga bakwit tulad ng mga sleeping kit, folding bed, unan, kumot, dagdag na water tank, solar lights, tents na paglalagyan ng gamit, mga ventilador at maging dagdag na mga pagkain, tubig at gamot. Pero habang wala pa ang The Big Bang, dalangin ng mga residente sa paligid ng Canlaon ang kaligtasan, lalo't hindi pa masasabi kung kailan muli puputok ang bulkan.
George, batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS kaninang umaga, nasa 5 volcanic earthquake ang naitala, bahagyang mas mataas kumpara sa kahapon. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbabantay ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. At yan muna ang latest mula rito sa Negros Oriental. Balik sa imo, George. Well, Paolo, na-mention mo nga ang kailangan pa ng tulong ng mga tao dyan. Para sa mga nanonood sa atin, saan kaya nila pwedeng ipadala yung mga hinihingi nilang relief goods at hygiene kits? Pinaka-mainam, George, na makipag-coordinate sila sa Canlaon City Public Information Office at doon ay dadalhin yung kanilang mga relief goods. Pwede rin silang pumunta sa City Hall mismo ng Canlaon City at doon nga ibaba yung mga ayuda dahil may mga naka-preposition doon, George, na mga sasakyan na pwedeng magdala sa iba't ibang evacuation center ng mga ayuda na kailangan ng ating mga evacuees mula nga dito sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. George? Well, maraming salamat. Paolo Barcelon live na nag-uulat mula sa Negros Oriental at mag-ingat kayo dyan. Suportado ng Pilipinas ang pagkakaroon ng single visa system sa pagbiyahe sa Southeast Asia. Sa isang forum sa Bangkok, Thailand, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Franco na ang ASEAN-wide visa ay pwedeng magdala ng mas maraming turista sa rehiyon, katulad ng Schengen visa sa Europe at GCC visa sa Gulf region. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga turistang bumisita sa Southeast Asian countries gaya ng Pilipinas, Thailand at Malaysia gamit lang ang iisang visa. Una na ring nagpahayag ng similar interest ang iba pang mga bansa sa panukalang gawing unified destination ng rehiyon. Umaasa si Franco na maitatampok ang proposal na ito sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit sa 2026. Batay sa datos ng DOT, bahagyang bumaba ang tourist arrival sa bansa sa first quarter ng 2025 kumpara noong 2024. Kasama na rito ang pag-unti ng mga turistang mula China at South Korea. Wagi si Filipino-Austrian singer JJ Pitch o mas kilala sa pangalang JJ sa Eurovision Song Contest 2025. Nakapagtala si JJ ng 436 points o ang pinakamataas na score sa ginanap na Grand Finals sa Basel, Switzerland kung saan kinanta niya ang kanyang sariling awiting Wasted Love. Sa isang Instagram story, ipinahayag ni JJ ang kanyang naging karanasan at nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Bago sumali sa Eurovision, una nang sumabak si JJ sa The Voice UK noong 2020 sa ilalim ng mentorship ni will.i.am. Idinaos ngayong araw sa Laloma, Quezon City ang annual Lechon Festival. Paano kaya naghanda ang ating mga lechonero sa tinaguriang Lechon Capital of the Philippines? Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Makulay at malutong. Ganito kung ilarawan ang selebrasyon ng Laloma Lechon Festival dito sa Laloma, Quezon City, kung saan nagtitipon-tipon ang mga lokal at dayuhang turista para sa taunang pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Señora de Salvacion de la Loma. Muling nabuhay ang kulay at musika sa mga kalsada ng La Loma dahil sa parada ng mga nakabihis na lechon at makukulay na float. At bawat lechonero sa lugar may kanya-kanyang pakulo para makisaya sa selebrasyon. Ayon kay Daisy Francisco na isa sa mga staff ng Milas Lechon, hindi na talaga mawawala sa hapag ng bawat Pilipino ang lechon, mapafiesta man o hindi. Siyempre, iba talaga yung may lechon sa festival. Kailangan pag fiesta, dapat may handa talagang lechon. Tsaka hindi namin talaga tinitigilan yung lechon. Isa ang Milas Lechon sa kauna-unahang lechonan na naitayo rito sa lugar. At bukod sa lechon, marami rin silang iba pang handa para sa piyesta. Tsaka yung pagkain, may lechon, bopis, dinuguan, paksiw na lechon. Tinagurian ang La Loma dito sa Quezon City bilang Lechon Capital of the Philippines, kung kaya't every third Sunday of May, ipinagdiriwang dito ang La Loma Lechon Festival, kung saan pinaparada ang iba't ibang klase at mga nakabihis na lechon dito sa lugar. At ang pinakamagagandang float, mananalo lang naman ng cash prize mula 5,000 hanggang 30,000 pesos. Bukod pa rito, isa nga sa mga pinaka-inaabangan ng mga bisita, ang Boodle Fight,
kung saan matitikman na nila ang malutong at masarap na lechon ng La Loma. Crisping lechon. Ginanap noong taong 2000 ang kauna-unahang Lechon Festival sa pangunguna ni Monchi Ferreros, dating Pangulo ng La Loma Lechoneros Association at may-ari ng Monchi's Lechon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nasimulan ang parada ng mga lechon, kung kaya't dito rin sa La Loma, matatagpuan ang ilan sa mga pinakasikat na pangalan sa industriya, tulad ng Milas Lechon, Pingping's Lechon at Monchi's Lechon. Tunay ngang pinaghandaan ng La Loma ang kanilang taunang Lechon Festival na para sa kanila ay isa ring pagdiriwang ng masaya at makulay na kultura at kasaysayan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nakakatikim talaga yung lechon, lalo na kung libre. Anyway, from Battle of the Brains, opisyal nang magbabalik sa telebisyon si legendary quizmaster David Saldran dito mismo sa Billionario News Channel. Sa darating na June 14, mapapanood na sa inyong mga telebisyon ang first episode ng Billionario Quiz B o BQB. Magtatagisa ng galing at talino ang halos 30 college students in a series of elimination rounds and semifinal rounds. Ang huling 3 kalahok ang maglalaban-laban para sa BQB Grand Prize at College Champion title. Pero bago ang official first episode ng ating Season 1, pauna nang ipapalabas ang Billionaire Quiz B Return of the Champions sa May 31. Dito, ipapamalas sa mga dating Battle of the Brains champions ang kanilang talino para sa ating patikim na special episode. At yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.